Magandang araw or gabi, conforme po kung saan kayo nandoon at oras sa kasalukuyan. Dalawa itong ating pong pag-uusapan muli ngayong pagkakataong ito. Una ay ito pong trade or ayuda. Magandang balita po ito dahil pinapaboran ni President-elect Bongbong Marcos Jr. na business ang kailangan ng Pilipinas, hindi ayuda nang galing sa ibang bansa. Kaya napakagandang pag-usapan ito. Pangalawa, ito hong concentration ni President-elect Bongbong Marcos na ibaba ang ating mga bayarin. Pagkain, elektrisidad at iba pa. So ibig sabihin ay papabor na naman ito sa masang Pilipino at mamamayang Pilipino dahil ang makakalaban dito ay ang mga oligarko o yung mga alam mo na nagkokontrol ng malaking mga business sa ating bansa. So, i-discuss natin ito para maliwanagan po ninyo. Bago ang lahat, muli ko po kayong inaanyahan na mag-subscribe, mag-follow sa channel na ito. Mike Abi Opinions. Okay? Magtulungan po tayo dahil tututok tayo. Ako, dito ho sa mga kaganapan sa kasalukuyang papasok na administrasyon under President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay? Ito na nga po yung una natin. Good news po ito. Dahil mas gusto po ni President Marcos na trade or business kaysa ayuda. Alam nyo, matagal ng panahon na kapag tayo ay nagkakaroon ng kalamidad at kung anumang problema, lagi na lang ayuda ang ibinibigay ng Amerika at ng ibang mga bansa. Hindi naman masama yun dahil yun ang naging kaugalian. Pero this time at papasok na administrasyon, kaya good news ito, hindi lang ayuda o hindi ayuda ang kailangan ng Pilipinas. Ang gusto ng papasok na administration under Marcos ay business. Malawakang business, malalaking mga business. Foreign business o investor dito sa atin. So, mas maganda yan dahil pagka negosyo, gaganda ang ating ekonomiya. Gaganda ang koleksyon ng buwis. Ibig sabihin, lahat makikinabang. At kung meron tayong pangailangan na kailangan tulungan ng tao, galing na sa ating sarili, ang ayudang ipagkakaloob sa mga Pilipino, hindi galing sa ibang bansa. Parang more or less ganun ang gustong palabasin. Di ba ang ganda yan? Good news yan. Kasi ilang dekada na ang binibigay sa atin ng mga kaibigang bansa, kaalyadong mga bansa, puro ayuda lang. So ito maganda. Mga pital kayo rito, bahala ang aming gobyerno. Mamuhunan kayo rito, ano man ang inyong negosyo na naayon sa batas namin, ayan ay welcome sa ating papasok na bagong administration. Dahil alam nyo kung bakit na napakaganda niyan? Mas malaki yan at mas matatag. Kasi pag negosyo ang pumasok sa Pilipinas, all weather, mga tag-ulan, tag-araw, yan lang naman ang panahon natin, may negosyo, may pera, may trabaho ang Pilipino. Di ba ang gandang strategy niyan? Samantalang kung ayuda, abay pag may kailangan lang tayo, tutulungan nila. Ganun ang dating. Okay? So ang ganda po, ito yung naiiba sa estilo ng magiging bagong gobyerno sa ilalim ni President Marcos. Kung ikukumpara natin sa mga nakaraang pamahalaan, wala tayong narinig na ganyan. Kaya suportahan natin. Napakaganda po nito. Inyo pong aralin kung ano ang magandang dating nito sa ating lahat at sa inyo at sa pangkalahatan sa ating bansa. Pag maraming business, maraming trabaho. Pag maraming business, maraming pera sa manggagawa at ang taxes papasok sa pamahalaan, maraming pwedeng pagkagastusan ng pera. Wala pa tayong utang na loob. Kasi pagka ayuda, may utang na loob tayo dahil tinulungan tayo. Pero kung negosyo, ang ganda nito. Ang galing po ng galaw. Kaya't ipagmalaki natin, sabi ko naman sa inyo, magbabago at bahagi ito ng pagbabago. Bahagi ito ng pagbangon muli. Yan ang expectation napakataas ng ating taong bayan. Hindi lang ng 31,500,000 botante maglalagay sa kapangyarihan kay Bongbong Marcos Jr. Kaya napakaganda po niyan. Okay? Pwede kayong mag-comment, react sa bagay na ito. Pangalawa, ito. Maganda rin po ito. Good news din po ito. Dahil priority ni incoming government under Marcos administration na ibaba ang lahat ng mga bayarin tulad ng pagkain at elektrisidad. Yung pagkain ay kayang ibaba, unang pangako, aabot sa 20 pesos per kilo ng rice. At yan pala ay pwedeng gawin.
kinausap na po ni Mr. President Marcos, ang mga local producer at mga negosyante na mag-provide ng mga sapat na pagkain sa murang halaga na kakayanin ng consumer. Napakaganda niyan. Iilang araw pa lang, hindi pa nakaupo, nagkasundo na sila. So mas kinausap ni Bongbong Marcos, President Marcos, ang mga simpleng negosyante kaysa sa yung mga kapitalistang malalaki. Kaya positive ulit ito sa ating mga consumer. Okay? Hindi lang ho rice, maraming produkto na pangkaraniwang pagkain ng Pilipino gustong ibaba ang presyo. Yung importation na programa, temporary lang yan habang may problema. Pero pagkatapos yan, titigil yan, palalakasin ang produksyon ng ating mga producer at sariling atin ang ipupromote at palalakasin. Yan ang gusto ng ating papasok na bagong administration. Okay. At ito, good news din ito. Alam ba niyo yung EPIRA Law? Ang purpose po ng EPIRA Law, matagal ng panahon ito pero hindi natin naramdaman, ibaba ang bayarin sa elektrisidad. Pero sa tagal na ho ng batas na yan, walang kulang sa political will at kung ano man ang problema dahil ang nasusunod ay mga kapitalista, yung tinatawag na mga oligarko. Kasi po yung mga malaking negosyante, sila ang may hawak, independent producer sa ating elektrisidad. So hindi maibaba ang presyo ng bayarin, hindi maramdaman ng masang Pilipino ang layunin ng EPIRA Law na pababain nga ang bayarin dahil kontrolado ng malalaking sektor. Dahil dyan, ito po yung plano ni President Marcos. Ipairal ang EPIRA Law. Ipatupad ang EPIRA Law. Yan din ang dahilan kung bakit kung yung magugunita hanggang ngayon wala pang announcement na secretary ng Department of Energy. Kasi talagang tinitingnan mabuti ni Marcos kung sino ang kaya magpatupad ng ating mga batas. Especially yung EPIRA Law. Kasi mahalaga yan. Kung hindi naman may patupad yan, di-abolish na lang. Pero ang purpose po ni President Marcos ay ibaba dahil sa record tayong Pilipinas sa buong Asia at marami pang mga bansa ang merong pinakamataas na bayarin monthly ng elektrisidad. Yan ang ayaw ni Mr. Marcos. Gusto niyang huwag pahirapan ang consumer. Gusto niyang ang consumer ay maging maginhawa ang buhay. Hindi yung monopoly or mga mayayaman lang ang nakikinabang at ang nahihirapan ay maliliit. Napakaganda po nito. So itong dalawang topic na ito na aking ginawa ngayong pagkakataong ito ay para sa ating lahat. Suportahan po natin ang galawang ito. Kasi kung hindi susuportahan si Marcos ng taong bayan dito sa magandang agendang ito, baka hindi magtagumpay. Baka masapawan at baka ma-pressure ng mga malalaking negosyante. O di kawawa na naman tayong mahirap o maliliit. So tulungan natin. Maging kung gaano kalakas ang tulong ninyo noong before election at noong araw ng eleksyon, mas palakasin pa ang pagtulong sa pagpasok ng bagong gobyerno magsisimula ng June 30 dahil sa ngayon, ilang araw pa lang ang aking namomonitor po. Kaya talaga magandang balita, puro positibo, nagalawan at plano para sa masang Pilipino. In other words, alam na ng mga Marcos at ni President Bongbong Marcos Jr. ang kalagayan ng mahihirap. Gusto niyang magkaroon ng solusyon yan. Napakaganda. Okay? So kayo na po, bahalang mag-comment, react sa mga bagay na ito na mga impormasyong gusto kong iparating sa inyo sa mamagitan po ng channel na ito. God bless!